Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ngayon sa YouTube. At kabibig, maglebag-lebag ka with evidence. Nako, trending until now ay ramdam pa rin ng mga netizen ang pagsabog sa galit ni Yorme Isko Moreno dahil ang isang historical site sa Tondo ginawang mukhang sabungan ng isang congressman. Naku po, itong Plaza del Fierro, ginawang mukhang sabungan ni congressman. Sino kayang congressman na tinutukoy ni Isko Moreno na parang inabuso ang isang historical site? Bakit naman po inabuso ni congressman ang isang historical site? At bakit niya itong ginawang mukhang sabungan, mga kabibig? So ito kabibig ha, panoorin natin ang reaksyon ni Isko Moreno, mga kabibig, hinggil sa issue na ito na parang hindi nagustuhan ni Isko. Historical site, dapat respetuhin yan. Pero para yatang walang pakialam si congressman. Sino kayang congressman na ito, kabibig? Oy, so ito yung interview ni Isko Moreno, kabibig, na ating hindi interview kundi yes, interview to ni Mocha Uson at Isko Moreno. Ang Isko Moreno ay iniisa-isa yung mga congressman na merong hindi magandang ginawa sa kanilang distrito. So, pakinggan natin ha ang kanilang interview, mga kabibig, makinig tayo at tingnan natin later on kung saang lugar ba ito sa Tondo, mga kabibig. So, okay, Isko Moreno, proceed na tayo. Congressman Isko, take it away. Magligpit-ligpit na kayo. Tuloy-tuloy na yan. Kanina nga may pinapuntahan tayo. Wala na namang building permit eh. Nagpapagawa ng basketball court, multipurpose building. Katabi isita natin yung mga nakatira sa gilid ng ilog na squatter. Gusto natin palayasin. Dahil easement ng ilog. Pero gobyerno mismo, national government mismo, through congressman, so yung easement ginawang basketball court at multipurpose. Agoy. Nung inspeksyon kanina, walang building permit. Agoy. Talaga nawala ng gobyerno sa Maynila eh. Inaalam ko ngayon kung kaninong congressman yung pondo na yun. Sino kayo? Sasabihin ko rin sa inyo sa mga darating na araw. Sa District 2, site ng National Historic Institute, makasaysayang lugar. Del Piero, Plaza del Piero, ginawang mukhang sabungan nung congressman. Ireklamo sa akin ng mga kabarangay natin diyan sa may papuntang sa may Gagalangin, Tondo. Congressman, pero mo National Historic yung Del Piero Circle, makasaysayan yun. May marker pa ron eh. Para lang may display ng mga congressman yung kanilang mga struktura, ginawa parang sabungan, yung Coliseum, pabilog. Hello? Ayun, katulad nun. Paano yun? Makasaysayang lugar yun. Yun yung mga bagay na sinasabi ko, huwag nilang gagawin sa panahon kasi hindi natin papayagan. Palengke sa Pampanga Market, tinayuan ng barangay hall, namatay yung tindahan ng dry goods. Hala? Sa Pampanga Market. Nakakarating po sa akin yung mga reklamo nyo. Inuunti-unti ko lang. Inaatado-tado ko lang. Pero we will put things in right order. Okay. Pinagawa rin ng congressman. Nako, congressman na Pero, naman. tinakpan yung palengke kung saan namatay yung dry goods seller na mga nagtitinda sa palengke. Sa loob ng palengke natin yan, sa Pampanga Market. Bastos naman ang congressman na yan, hindi nag-isip-isip, no? Parang basta lang makagawa ng proyekto na may pangalan niya, hindi niya iniisip ang mga maaapektuhang mga tindero. Ito na, nandito na si Isko para i-correct yung mga sobrang pag-aabuso nyo sa pera ng taong bayan. Nasa akin na po yung report. Dahan-dahan lang po. Pero ayusin po natin yan sa ating mga sumusulat sa akin, na mga kababayan natin at nag-PPM. Hindi ko naman sasabihin kung sino mga mamamayan to. I will continue to protect your, kasi kawawa naman ating master plan for drainage system. Na yung kasi ugali kasi ng mga congressman, mahukay lang yung imbornal para may magawa lang. Agoy. Pero hindi naman nagkakausap-usap. Ogoy, basta may mahukay yan daw para sabihing may nagawa. Nako. Grabe sis kung magparinig mo versus totoo naman. Grabe itong mga congressman na ito, 'di ba?
ito mas sinasabi, maganda sana kung mag-tandem si Isko at si VP Sara Duterte sa 2028. Pero I'm not sure, Kabibig, kung si Isko ay tatakbo higher position because sabi ni Isko, tatapusin niya ang 3 termino dyan sa Manila kasi lilinisin niya ang Manila kasi wala nang totoong gobyerno sa Manila. So, mga kabibig, ito pala yung sinasabi ni Isko Moreno na parang ginawang sabungan ng isang historical site. May video tayong ipapanood sa inyo mga kabibig. O eto ha, share ko sa inyo. Ito pala yung sinasabi ni Isko. Naku, nakakahiya naman ito. Sino kayang congressman na ito? Ito. Naku, ito pa oh. May nag-complain pala sa Ito akin. pala yun, Plaza del Sa Fierro. District 2. Ito. Site ng National Historic Institute. Makasaysayang lugar. Hmm. Del Piero, Plaza del Piero. O ginawang mukhang sabungan nung congressman. Nilagyan ng bubong, tinakpan. O dyan sa District 2, Plaza del Piero. Ito pala yun, oh. Ito pa oh. May nag-complain pala sa akin. Sa District 2. Yan pala kabibig. Meron pa din mga pictures pa ito oh. Plaza del Fierro, ito pala yun. Sinasabi ni Isko Moreno. Historical site to ha. Yan. Ginawang mukhang sabungan. What's the point? What's the purpose of having this one here? Diba? Oo. Historical site nga. Ay! Congressman Tatak Valeriano ng Distrito 2. Ooh! Congressman Valeriano. Sino to? Diba kabibig? Ito pala yun. Sinasabi ni Isko. Hala ka. Paano yan? Nakita na ni Isko ang mga ginagawa ninyo. Patay tayo dyan kay Isko Moreno. Umupo si Isko para i-correct ang mga ginagawa nyo. Historical site yan ha. Parang minukhang sabungan. Binaboy. Binaboy at pinamukhang sabungan. Grabe naman ito. Mga kabibig. So, may nakita akong video sa YouTube na kung saan pinakita ang lugar na ito na parang hindi nagustuhan ni Isko talaga. Ito Ito pala yun. Let's watch this video ha. Yung nakaraang linggo nung Friday, no, yung Capital Report o yung Your Miss Hour. Ayan, so pinalitan niya po yung pangalan na naging Your Miss Hour na at kanya pong sinabi na titingnan niya mga kabayan, no, itong mga historical sites dito sa Maynila ay aayusin niya kasi bungad nung bunsod nung nangyaring mga obstruction mga kababayan sa bangkitan na pinatayuan ng barangay hall. Nasabi po ni Yorme na titingnan niyo rin itong mga historical sites sa Manila at ito nga po ang isa mga kababayan na aayusin niya dahil itong Plaza del Fierro na ito ay historical nga po at yan nakikita natin. With Monday.com's So yun, report, so yun, pinakita, di ba? Pinakita ni ng isang vlogger ang Plaza del Fierro na kung saan sinasabi ni Isko Moreno na binaboy. Nako, ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil dito mga kabibig. Grabe kurakot yan, magnanakaw lang. Gayahin nyo si Mayor Isko, mga mayor natin sa buong bansa. Ito pa, grabe si Chihuahua. Chihuahua ba ito? Parang hindi yata, no? Oo. Sino ba? Congressman Valeriano. Siya yung nag-privilege speech sa confidential funds daw ni VP Sara. Oo. Remember ko si Congressman Valeriano sa aking distrito pala to. Diba? Hindi kay Chihuahua yan. Yang isang congressman, yun kay Chihuahua yung giniba. Yan, nagpakita ng abusado, nagpapagawa yan, walang galang sa mga batas. Ito pa. Paano lahat ng congressman na Manila talagang mukhang pera? Sigurado malaki ang kickback nila dyan. Kahit hindi pwedeng tayuan ang struktura, talaga tinayuan dahil wala lang mga kickback. Talaga kung ano mga sinasabi nyo about kickback. Kayo ha, huwag kayong ganyan. Ginagawa naman lang kayong trabaho. Talaga kabibig, ginawa lang ang trabaho. Pero bakit pinatayuan itong historical site? Ay, baka may explanation din sila. Baka gusto nilang tawag dito maging popular. Nako. Gibain yan, mura lang naman yan lahat gibain na, kung hindi mabenta, gibain na site talaga. Pero na napakakinabang naman tayo, gibain nyo daw yan, sabi ng isang netizen. Gibain daw kasi hindi na mabenta ni Isko.
Maganda at least may shade yung plaza for activity. Nothing wrong naman, sabi ng isang netizen. Agree with you, madam. Ang ganda siya at napapakinabangan, lalo na kung uulan, may masisilungan. Ito pa, sabi ng isang netizen. Saan ka naman nakakita ng historical plaza na may bubong lahat ng historical plaza? Open yan, walang bubong. Ginawa ng bubong yan para magnakaw, mangurakot ng ilang milyon, kaya ginastusan yan. Oh. Ito yung mga komento ng ating mga netizen na, gibain na yan, Yorme, huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Huwag mo nang ipagiba, maayos naman, magandang silungan ng tao, sabi ng isang netizen. Hindi kasi kakampi, kaya alam mo na pupunahin maski maganda naman ang intensyon ni congressman. Hindi na matatawag yung plaza kung may bubong. Mga komento ito ng mga netizen ha. Plaza na may bubong, wala ka namang alam, wawa ka naman. Correct ka dyan, di naman nakakaistorbo bagkos ay nakakatulong pa. So, iba't ibang opinion ng mga tao na gibain na yung bubong kasi historical site yan, plaza yan. Tapos yung iba, ang plaza ay walang bubong, so open space ito. Yung iba naman, okay lang yun kasi masisilungan ng mga tao in case na ang mga tao pupunta doon, sisilong, at least hindi sila mauulanan. Diba? Yun talaga, maganda naman Isko Moreno, sobrang OA mo lang talaga. Okay naman at least may bubong para kapag may biglang pag-ulan, hindi rin mababasa ang tao. Ito pa, sirain mo na lahat tapos hingi ka ng budget. Oy, pwedeng tanggalin lang ang bubong at harangan para lahat pwedeng makapasok. Diyan kami nakatambay ng kabataan namin rotonda. Maganda yan noon. Ngayon, parang hindi na namin alam, binaboy talaga ang Manila. Yun ang mga ilang mga komento ng ating mga netizen. So ano ang iyong komento? Itong bagong pasabog na naman ni Isko Moreno na historical site ng Tondo. Ginawang mukhang sabungan, binaboy. Proyekto daw ito ni Congressman Valeriano. Naku, mananagot ba? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.